Olivia's POV. You're drunk, Olivia. Napasabunot ang binata sa basang buhok. Bakit kailangan mong magtanggal ng suot? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap magpigil? Tumalikod to at takmang aalis nang magtanong siya. Bakit ka nagpipigil, sir? Hindi kaya gusto rin itong uminom? Katulad ng ininom niyang alak pala? Di nagsalita ang binata. Nanatiling nakatalikod to sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa amo niya. Bakit ganon? Kahit nahihilo siya, nakikita niyang kakisigan nito sa tulong ng liwanag ng buwan. Humarap sa kanya ang amo niya kaya't natigilan siya. Ang mga mata nito ay matiim na nakatingin sa kanya. Puno yon ng emosyon na hindi niya mapangalanan. Sir Zefiro, huwag kang magpigil. Kung gusto mo ng alak, ikukuha kita. Nalaki ang mata niya nang hilahin siya ng binata. Teka naman, sir, walang lunuran. Inawakan ng binata ang mukha niya at saka sinakop ang labi niya. Nawala ang hilo niya dahil sa ginawa nito. Imbes tuloy na tumutol, pumikit siya at tiniyaan to sa ginagawa. Gumanti ka, Olivia. Utos ito sa pagitan ng paghagkan sa kanya. Grabe naman tong amo niya. Pati ba naman sa paghagkan nila mag-uutos pa? Nilayo niya ang mukha. Teka sir, paano bang humalik? Hinabol pa nito ang labi niya bago sumagot. Just do what I'm doing, babe. Ani Zefiro sa paos na tinig. Katulad ng sinabi ng amo niya, ginaya niya ang ginagawa nito. Kinawat niya ang braso sa balikat nito, hindi siya sa pool na lulunod ngayon, kung hindi sa mga hagkan nito. Natigilan si Olivia nang maramdaman isang bagay na tumutusok sa puso niya. Humiwalay siya rito. Talong mo ba yun, sir? Galit na galit at pinang gustong manakit ang talong ni Sir Zefiro. Yes! Tumango ito saka siya hinilang muli at bumuntong hininga sa tenga niya. Ginagalit mo, Olivia. Ganito ang epekto mo sa akin. Nanlalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Tila tinangay ng hangin ang kalasingan niya. Mahinang natawa si Zefiro at sinukay ang basang buhok, iiling-iling na umahon. Dito ka lang muna. Anito bago umalis. Namumula ang mukhang tumingin si Olivia kung nasa ng brat undies na naalala niya na inihagis nga niya pala kanina. Kaasar? Kung pwede lang ilublub ang sarili sa pool at hindi na umahon, ginawa na niya. Bakit ba ginagawa na naman makipaghagkan kay Zefiro? Hindi niya na nagawang tumingin pa sa pool at di na umahon sa ginawa niya. Nang balutin nito ng tuwalya ang katawan niya, inihatid na siya nito sa tapat ng kwarto niya at bago pa siya pumasok ay may inabot to sa kanya. Nalimutan mo sa pool, nakangising sabi nito. Lalo siyang nakaramdam ng hiya, ang bugok na to. Paano nito nakuha ang undies at bra niya sa pool nang di niya nakikita? Tsaka anong giningisingisa nito? Good night, babe. Pumaling ang mukha niya. Teka, napasukan yata ng tubig ang tenga ko, kaya kung ano-anong naririnig ko, babe daw, imposible naman. Pagpasok agad dumiretso si Olivia sa banyo. Nakakahiya ka, Olivia. Bakit kapag napatlat ng lips kay Sir Zefiro? Mahina niyang pinukpok ang kanyang noo. Gilid na giliw ka po, Olivia, baka mamaya mahawakan ka ng kademonyohan ng amo mo. Nakabalandra pa ang katawan niya kanina, nakakahiya talaga. Simula ngayon, di na siya inom ng kulay pulang likido na makikita niya. Alak pala yun? Paano na to ngayon? Di niya alam paano haharapin ang binata bukas. Kinabukasan, halos hindi siya makatingin ng diretso kay Zefiro dahil sa hiya. Habang kumakain, ramdam niya ang paninitig nito sa kanya. Bakit kasi kailangan kasabay pa siya sa pagkain? Eat well, Olivia. Mamaya aalis tayo. Nagangat siya ng tingin. Aalis sila? Saan naman sila pupunta? Napansin niyang lumalabas na ito ngayon, di tulad sa narinig niya noon na nagkukulong lang to sa mansyon. Di na lang siya kumibo at kumain na lang tulad ng sinabi nito. Nabilaukan pa siya ng pagtingin niya sa binata, binasa nito ang mapulang labi. Ba't parang nang-aakit na naman to? Ang sabihin mo na aakit ka lang, Olivia, sigaw ng utak niya. Nang tumingin ulit siya rito, may simpatikong ngiti na ito sa labi. Kinuha niya ang baso at uminom pero lumabas yata ang lahat ng tubig sa ilong niya at kumindat ang binata sa kanya. Ano bang ginagawa nito? You okay, Olivia? Tumayo ang binata, lumapit sa kanya. Pinatong nito ang kamay sa dalawang balikat niya at saka binaba ang mukha para bumulong sa kanya. Masyado kang tense? Hindi mo na ako crush? Mahal mo na ba ako? Mahal? Ang lakas din talaga ng tama nito. Magkaibigan nga sila ni Sir Kenji. Pilit niyang pinakalma ang malakas ng kabog ng kanyang puso. Huminga siya na malalim at saka tumingala sa amo niya. Kung malakas ang tama nito, aba bakit di niya sabayan? Sir, umamin ka nga. Mahal mo na ako, no?
Natigilan ang binata, inalis ang kamay sa balikat niya. Dumaan ang pagkalito sa gwapo nitong mukha na bahagyang namumulan na. Napangiti siya. Akala siguro nito ito lang ang marunong mang-asar sa kanila. Napahalakhak siya sa isip. Ano ka ngayon, Sir Zefiro? Umayos ng tayo ang binata at dumaan ang kakaibang kislap sa mata nito habang sinusuklay ang buhok. Bakit ang gwapo talaga nito kahit may pilat sa mukha? Bakit ang swerte niya dahil palagi niyang nakikita ang kagapuhan nito? Gusto niyang sampalin ang sarili. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kulang na lang maglaway ako eh. Sumilay ang mapang-akit ng ngiti ni Sir Zefiro. Paano kung mahal na nga kita? Anong gagawin mo? Akala ni Olivia magaling siyang mang-asar pero mukhang mas magaling ang amo niya. Di siya nakapagsalita at tayong panlalaki ng mata ang nagawa niya. Sir, naghaharutan na ba tayong dalawa? Ano ba kasi ang tawag sa ginagawa nila ngayon? Nahigit niya ang hininga nang ikutin nito ang kinauupuan niya at iharap dito. Pinatong nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya, tsaka mingiti sa labing nilapit ang mukha sa kanya. Higit pa sa harutan ang gagawin natin, Olivia, so you better get ready. Ani Zefiro. Napapikit siya at naglalakbay ang mukha sa kanya. Ang kakaibang pakiramdam sa katawan niya. Paano ba naman? Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito na tumatama sa kanyang mukha. Kahit amoy ng hininga nito, nakakaakit. Magtigil ka nga, Olivia, sita niya sa isip. Lahat na lang ba nakakaakit para sa'yo? Nilapit ng binata ang labi sa tenga niya. Eat quickly because we're going to leave. Huwag mo nang isipin pa ang sinabi ko. Malalaman mo rin ang tinutukoy ko one of these days. Ngingiti-ngiting bumalik na ito sa upuan. Naguguluhan siya. Ano ang ibig nitong sabihin? Kung dati nasasaktan siya sa mga sinasabi ng amo niya, ngayon naman sumasakit ang ulo niya sa mga pinapakita at pinaparamdam nito sa kanya. Pagkatapos maligo, sinuot ni Olivia ang blue dress na binili ng binata. Di niya mapigilan na mapatalon sa tuwa at mapaikot-ikot sa harap ng salamin. Ang ganda niya. Bagay na bagay sa kanya ang dress. Nagsuot din siya ng flat shoes na kulay puti. Ang jewelry set na bigay rin sa kanya ni Zefiro ay isinuot niya. Natigilan siya na makita ang refleksyon sa salamin. Tila ibang taong nakikita niya. Marami na nagsasabi na maganda siya at sanay na siya doon. Sa katunayan, di naman niya pinagtutuon ng pansin ang papuri sa kanya ng iba. Pero sa nakikita niya ngayon sa salamin, totoo nga. Ang ganda niya. Nagbisik siya ng mamahaling pabango na bigay din ni Zefiro. Naglagay din siya ng manipis na lipstick sa labi. Olivia, ikaw ang pinakamagandang nilalang ngayon sa lupa. Nasa iyo na ang lahat. Eksaheradong tinaas niya ang kamay at tinuro ang refleksyon sa salamin. Kagandahan, kaseksihan at kagandahan. Kagandahan na lang ulit. Di naman kasi siya matalino, hindi rin siya mayaman. Ngumiti siya na matamis sa salamin bago pa lumabas ng kwarto. Muntik pa siyang mapatili nang magkasalubong sila ng amo niya. Ilang beses siyang napakurap. Isang white long sleeves at itim na slacks pants. Nagsumiksik sa malaking muscles sa suot. Pumikit siya at pilit iniwas na tumingin dito. Huwag kang titingin, Olivia. Baka lang di pa ka-crush mauwi ang feelings mo. Mahinang bulong niya sa tangi siya lang ang nakakarinig. Ito na naman ang puso niya. Nag-uunahan na naman sa pagkabog. You look beautiful. Mahina ang boses na puri ni Zefiro sa kanya. Sumalubong kay Olivia ang mata nito na puno ng paghangang nakatingin sa kanya. Medyo awang pa ang labi nito habang nakatulala. Sa sobrang ganda niya kahit si Zefiro napapatulala. Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Sir Zefiro, tama ng kakatingin. Baka mahalin mo ako ng sobra. Iwinasiwas pa niya ang kamay sa harapan nito na ikinapitlag nito. Tara na po. Nauna na siyang naglakad. Nabigla pa si Olivia nang pigilan siya ni Zefiro sa braso. Nanaki ang mata niya nang pahirin ng kamay nito ang labi niya. Mas gusto ko ang labi mo kapag walang lipstick. Anito habang titig na titig sa mata niya. Nadoble ang bilis ng tibok ng puso niya. Bakit parang mas namalalim pa ang pagkagusto niya rito? Ilang sandali pang tumitig to sa kanya bago nagpatiunang maglakad. Sinundan niya to ng tingin. Baka bukas, mahal mo na ako. Naalala niyang sabi ni Zefiro. Paano kung mangyari ngayon? Pwede ko ba itong mahalin? Kung maaari yon, hindi niya to po pwedeng mahalin. Sisiguraduhin niyang mapipigilan ng sarili bago pa may mangyari ang bagay na yon. Sumunod kay Zefiro. Nakasandal to sa sasakyan habang hinihintay siya.
Pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng kotse bago to sumakay sa driver's seat. Ang dami ng alam ni Sir Zefiro ngayon. May pabukas pa nito ng kotseng nalalaman. Kilig ka naman. Basag ng utak niya. Pinilig niya ang mukha para naman alisin ang nasa sa isip. Di nagtagal huminto sila sa isang mamahaling restaurant. Akala niya ay sa pag-aaring hotel ni Zefiro sila magpupunta. Sinalubong sila ng 6 na waitress na pinangunahan ng isang lalaki na may katandaan. "Welcome, Mr. Maglayon and Miss Olivia. This way, please." Bahagyang yumukod pa ang mga ito bilang pagbigay galang sa kanila. Maglalakad na sana siya para sumunod sa mga waitress pero hinawakan ni Zefiro ang kamay niya at ikinawit sa braso nitong nakaumang sa kanya. Naguguluhan na tumingin siya rito. "Kailangan talaga nakakawit ang braso ko sa iyo, sir?" Tumango ang binata at bumulong sa kanya. "Ayaw mo nun, nakakapit ka sa crush mo?" Tukso nito na mula ang pisngi niya. "Abat sira ulo to ah." Pagdiinan ba naman na crush niya ito, hindi na lang siya sumagot. Habang naglalakad sila, napansin ni Olivia na sila lang ang tao sa paligid, maliban sa mga grupo ng mga musikerong tumutugtog ng love song. "Sir Zefiro, hindi siro masarap ang pagkain dito." Bulong niya sa amo. "Tingnan mo tong restaurant nila, maganda nga, wala namang customer na kumakain. Halata pa namang mahal ang mga pagkain dito." Mahinang natawa ang binata sa sinabi niya. Inalalayan siyang maupo nito sa upuan bago to umupo sa kaharap niyang upuan. "Wala ka talagang makikitang customer bukod sa atin, Olivia, because I rented this whole place for us." Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. "Bakit naman, sir?" Parang mas rinig pa niyang tibok ng puso kaysa sa sariling boses. "Dahil first date natin to." Simple lang ang sagot nito pero halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang puso. Hinawakan nito ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. "Do you feel it, Olivia? Because if your heart's beating fast right now, well, I feel the same way too. My heart is now beating for the first time and it's because of you." First date daw. Bakit hindi siya na-inform? Paano niya mapipigilan ang sariling wag mahulog pa kung ganito ang amo niya? Di niya alam kung kailan at paano natapos ang first date nila kagabi. Wala na kasi siya sa sarili mula nang sabihin ni Sir Zefiro ang bagay na yon. Tulala si Olivia. Sinong di matutulala kung ang amo na sobrang sama ng ugali may paganon? Malakas talaga ang kutob niyang pinagtitripan lamang siya nito tapos kapag sumabay siya, saka lalaitin at pauulanan na masasakit na salita. Pero paano kung katulad niya may crush din to sa kanya? May first date na nga sila, 'di ba? Posible kayang may gusto talaga to sa kanya? Mahina niyang ipinokpok ang noo sa mesa. Tapos na siya sa lahat ng gawain niya. Tapos na rin silang kumain. Pareho pa nga silang walang kibuan kanina. At di rin siya nito tinapunan ng tingin. Na-realize kaya nitong hindi siya basta naniwala sa trip nito? Ang hirap naman ng ganito, ang gulo. Di na talaga niya alam anong dapat paniwalaan. "May bisitang darating ngayon, Olivia. Ikaw na munang bahala mag-asikaso sa kanya dahil ikaw ang naririto," sabi ni Miss Celia habang abala sa paghahanda ng gamit dahil pauwi na ito. Kumunot ang noo niya. "Kaibigan po ni Sir Zefiro?" Umiling lang si Miss Celia. "Aalis na ako. May date pa ako sa jowa ko kaya maiwan na kita, ha?" Halata ang kilig sa boses ng matanda at sa isang iglap lamang naglaho agad ito. Akala ni Olivia may darating talagang bisita pero sumapit na lang ang gabihan, wala naman dumating. Matapos maghanda ng pagkain sa mesa, umupo na siya. Ba't ba ang tagal ngayon ng amo niya? Nagugutom na siya at gusto nang kumain pero baka kapag nauna siya magalit pa to. Dagangat siya ng tingin nang dumating ang binata. Bagong ligo at ang bango. Anak ng talong. Bakit ang gandang singhutin? Mas masarap pa yata to sa ulam na nakahain ngayon eh. Muli siyang tumingin dito para lang makita na nakatingin din to sa kanya. Naparanok siya. Dapat pala naligo rin siya para pareho silang mabango. Yung sinabi ko sa'yo, totoo lahat ng yon. Take your time, Olivia. Di naman ako nagmamadali. Sabi nito na para bang di big deal ang sinabi sa kanya noong date nila. Samantalang di siya pinatuloy ng mga sinasabi nito. Tapos dito parang hindi big deal. Sir, ang totoo niyan, hindi ko kayo maintindihan. Trip niyo po ba ako? Maganda rin yung malinaw. Sumama ang timpla ng mukha nito na tila di nagustuhan ang tanong niya. Sa tingin mo, pinagtripan lang kita sa kabila ng lahat ng effort ko? Galit ito at kita yon sa gwapong mukha nito. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo, Olivia. Sumandal ako sa upuan at matiim na tumingin sa kanya. Let me ask you something. May pag-asa ba ako sa'yo? Oras na ligawan kita? Diretsong tanong nito nang di kumukurap.
Naumid ang bibig niya at di makapaniwala na nakatingin lamang siya dito. Tama bang narinig niya? May balak siyang ligawan ng amo niya? Makalipas ang ilang sandali, tulala si Olivia habang nakatingin sa kahisamihan ng kwarto niya. Di mawala sa isipan niyang sinabi ni Zefiro. Paano niya sasabihin na hindi niya gustong magpaligaw? Masyadong malayo na ang agwat nila sa buhay. Mayaman ito, samantalang ako'y mas mahirap pa sa dagaang buhay. Tsaka maraming dahilan kung bakit di sila po pwede pero gustong gusto ko talaga siya. Parang baliw na nagpagulong-gulong si Olivia sa kama. Paano ba to? Di talaga sila po pwede. Hinding hindi talaga. Nang dahil sa kakaisip, nakatulugan na niya yon.